Nanay Delia. I screamed so loud, nang makapasok sa loob. Maya-maya pa ay may lumabas mula sa kusina. Nanlaki ang mga mata nito, at nagmamadaling naglakad palapit sa akin. I meet her halfway before hugging her. Nako, ang laki-laki na ng anak ko, ang malambing niyang boses ang nagpapikit sa akin, habang yakap siya. I kissed the top of her hair, smelling her on the process. I miss her. I miss my home. Miss kita nay, mahina kong bulong. Tipid akong napangiti nang maramdaman ang paghigpit ng yakap niya sa akin. Maya-maya pa ay narinig ko na ang kanyang pagsinghot na ikinagulat ko. I broke our hug before looking at her. I wiped her tears, while stopping mine from falling too. Gosh! Ang anak ko. Miss ko. Oh gosh! Niyakap ko siya ulit, at ilang beses pinaulanan ng halik ang kanyang ulo. Miss na miss ko rin ang mama nanay ko nang inig ang aking bibig habang nagsasalita. I was on the verge of crying too. Ang sikip ng dibdib ko, pero masayang masaya ako. Gusto ko tuloy na magsisi kung bakit ko siya iniwan dito. Sana ay pinilit ko na lang siya na sumama sa akin, nang sa gayon ay hindi namin mamiss ang sobra ang isa't isa. After our short reunion, ay kaagad na niya akong pinapunta sa may pool area, dahil nandoon daw sina mommy at daddy. She told me that she'll be cooking my favorite pinakbet, kaya naman ay hindi matanggal ang ngiti ko nang pumunta sa pool area. I'm here, I said casually. Iniwasan kong mapatingin sa ibang tao doon, at imbes ay sina mommy at daddy lang ang tinitigan. Daddy's frown was very visible as he looked at me from head to toe. Oh, don't tell me pop unahin na naman nila ang suot ko. I was about to tear a lingiri here But I changed my mind, dahil baka mapag-alitan ako ni mama nanay ko. Brina, gulat na ani ni mommy, ngunit hindi nakatakas sa aking pandinig ang irita sa kanyang boses. I rolled my eyes slightly. Wala sa loob akong humulik sa pisngi ng mga magulang, bago umupo sa bakanteng upuan na katabi ni mommy. Brina, ang malambing na boses ng kapatid ko ang nagpahinto sa akin. Katabi niya ang fiancé niya, of course. But I never looked at him. I smiled sweetly at my sister, before turning to the foods in front. I frowned. Wala dito lahat ng gustong kainin ko. Oh well, I'll just wait for the pinakbet, that mama nanay cooking. You were late, puna ni mommy maya-maya. I shrugged before holding the fork. Well, just little mom. Ang mahalaga nakaabot ako diba? Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Tinusok ko ang carrot sa vegetable salad, bago isinawsaw sa sauce. Oo naman. Okay lang. Alam naman naming busy ka. Akala ko nga ay tatanggi ka na naman. Napabuntong hininga ako. Minsan, I really hate my sister for being so soft-spoken. Hindi ko kayang magalit sa kanya This would be the last time too. I unconsciously murmured, habang paulit-ulit na tinutusok ang carrot, hanggang sa mapuno nito ang tinidor ko, at isinawsaw muli sa sauce. Brina, malamig na saway ni Dad. Bumaling ako sa kanya at ngumiti ng tipid. Oh, this is Beatrice's twin. Wow, they really don't differ much with the face, but the attitude, mahinang hamalakhak ang ina ng fiancé ni Triz. I've met her naman noon, nung kami pa ng anak niya. But I know that she doesn't like me, and so as me. Nakalimutan ko na nga ang pangalan niya My family doesn't know that I've been in a relationship with my twin's fiancé noon, so. Yes, you got it mare. Hindi ko nga alam kung saan to nagmana Sarkastikong puna ng magaling kong ina, na para bang ayaw niyang pag-usapan ako. I rolled my eyes before putting my fork down. Ito lang ang ipinunta ko dito. Para mapag-usapan niyo ako, I asked playfully, pero sa kabila nun ay seryosong-seryoso ako. I am not rude. Mama nanay didn't raise me to be one. It's just that, mahirap ding mag-adjust ng ugali para lang sa ibang tao. I mean, they're my family. Kung noon ay hinahayaan ko silang laylatin ako, well, not now. Hindi na ngayon, dahil hindi naman na ako bata. I don't even know why they invited me here, kung ayaw naman nila sa akin. I smirked at mom. Narinig ko ang pagtikhim ng ina ng fiancé ni Triz.
Ako kunin ko na ba ang dessert natin? Malambing na tanong ni Beatrice. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Mommy. Mahina akong natawa dahil doon. Ipakuha mo na lang sa mga maids anak. I pouted at ininom ang orange juice sa tabi. Habang umiinom ay hindi ko na napigilan ang sariling tingnan ang lalaki sa harap, na mukhang kanina pa nakatingin sa akin. Kahit hindi ko naman tingnan, nararamdaman ko ang matalim nitong titig sa gawi ko kanina pa. And I was right. There's nothing really new with the way he stared, so I just shrugged at nag-iwas ng tingin. I sighed. Makakalimutan din kita, Conrad. Not now, but I will surely do it. Maya-maya ay dumating na ang dessert. My twin helped on preparing it. Mom even tried to stop her but she didn't listen. She cut one piece of chocolate cake, before giving it to me. I baked it, Tweenie, she whispered sweetly. My heart melted at that. She's really the sweetest. No wonder why he chose her. Thank you, babe, I said, but I prefer the vanilla one. I was craving for it. Dinadala pa lamang ni Ate Minerva, one of the housemaids, ay naglalaway na ako. Oh, nagmamadaling kinuha niya ang chocolate cake sa harap ko, bago kumuha ng vanilla cake. Here, I thought your favorite is chocolate. I'm sorry. It's okay, babe. I always actually craving for it eh. Oh, you are craving. No wonder, may lumabas na mga articles kanina na buntis ka raw, hiha. Tunog na nunuya ang boses ng mother-in-law ng kapatid ko. Tiningnan ko siya at sarkastikong nginitian. Oh, I didn't know you believe such gossip po. That's just rumors. Gosh. Napahalakhak ako at pinaypayan ang sarili. Still can't believe that the great Mrs. Montesserio believes such fuss. I mean, that's literally fake news. Fake, pinagdiinan ko ang huling salita, dahilan para magtiimbagang ang babae. Gosh, did I annoyed her too much? That's pity. My twin sister again, broke the tension between us, and started talking about her baked cakes. I was more than happy, when my pinakbet arrived. Panay ang halik at yakap ko kay Mama Nanay dahil doon. Maybe, my twinnie can help me with the wedding preparations. Naubo ako dahil sa sinabi ng aking kapatid. Mama Nanay immediately came to my aid. Pinainom ako nito ng tubig, habang hinahaplos ang aking likod. She's my twin, but there's no way in that I will help her prepare her wedding with my ex. But do I have any choice? Brina, what wedding dress should I choose? I watched my sister, she excitedly showed me the brochure. Being here, is killing me. Ang sakit-sakit nitong ginagawa ko, pero ina. Minsan ko lang makasama ang kapatid ko, tapos tatanggihan ko pa ba? I sighed before smiling at her. You should choose something brighter, Freeze. It will suit you better. Of course. If she's the light, then I'm the darkness. We're completely opposite. Hindi kami madalas magkasama noong bata pa, dahil iniiwasan ko siya. The reason? It's mom and dad, of course. They told me to not talk to Beatrice too much, dahil baka daw maimpluwensyahan. Hindi ko alam kung anong klaseng impluwensya yon, pero habang tumatanda ako, dahan-dahan ko nang naiintindihan ang ibig nilang sabihin. The young me was confused, but again, do I have a choice to say no? There's none. Mas mabuti na yun kaysa ang ilayo nila sa akin ang kapatid ko. We don't usually bond back then, but she'll always be my other half. No, you should choose it for me. She pouted. Napapikit ako ng mariin, at mahinang napahilot sa aking noo. Gosh! Hindi na puso ko ngayon ang sumasakit, kundi pati ang ulo ko. Are you okay? Naiinis ka ba sakin? Mahinang tanong ni Beatrice. I immediately shook my head, smiling at her. Of course not. Medyo, kulang lang ako sa tulog kasi may shoot kahapon, pagmamaang-maangan ko, kahit na ang ginawa ko lang naman kahapon ay manatili sa loob ng kondo, at kumain ng kumain. Malungkot na tumungo ang kapatid ko. I instantly felt guilty. Marahan kong hinawakan ang kanyang braso. Pero okay lang naman. Sige, mamili na tayo ng gowns mo. Nakangiti kong saad. Bumalik naman kaagad ang sigla sa kanyang mukha. Are you sure?
Freeze. Oo nga. I'll wait for Conrad here, Twinnie. Susunduan niya daw ako dito. Nakangiti nitong Saad. Tumango lang ako at hinalikan ang kanyang pisngi. Sige, una na ako ah. Nakangiti itong tumango, at kumaway pa sa akin. Kaagad akong lumabas ng butik. Naglakad ako papunta sa parking area, at hinanap ang aking sasakyan. I clicked the button I am holding and it immediately made a beep. I opened the drivers before getting inside. I was fixing my seatbelts, when the door on my side opened, revealing Conrad Montesero in his corporate attire. Napaawang ang labi ko, habang nakatingin sa kanya. Drive, malamig nitong utos. Dahil sa gulat ay hindi ko kaagad nagawa ang sinasabi niya. Kung hindi niya lang ako marahas na binalingan, ay hindi ko pa mapapaandar ang sasakyan ko. Halos pagpawisan ako habang nagmamaneho. But I still keep my cool, dahil baka madisgrasya kami nang wala sa oras. Ilang beses akong napalunok, habang paulit-ulit na binabalingan siya ng tingin. He wasn't looking at me. He was just staring directly at the front. Where are we going? Kinakabahan kong tanong. His familiar scent hitting my nose, just made me more nervous. Just drive, woman. Mahina akong napasinghap, pero ginawa pa rin ang sinasabi nito. Just drive. Ilang minuto din akong nagdadrive, hanggang sa tuluyan na kaming makarating sa lugar, kung saan may maraming puno sa paligid. Stop, kaagad kong naihinto ang sasakyan, dahil sa biglaan nitong pagsasalita. Napalunok ako at hinawakan ang sariling kamay. I slowly caressed it out of nervousness. I don't even know why we are here. Maybe to hurt me. I laughed bitterly inside my head. I remember how he threatened me just to stop bothering them. I did it. I didn't bother him anymore. I didn't try to stop their marriage or what, as that is what he wants me to do. Pero bakit sasaktan ako? What's your plan? Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Nandito na naman tayo eh. Paulit-ulit na lang niya akong tinatanong niyan. Ganito na ba talaga kadesperada ang tingin niya sa akin? I scoffed bitterly. Of course, what do you expect, Brina? You really keep on assuming things, and disappoint yourself afterwards. I don't know what you are talking about, Conrad, dahil wala naman talaga akong ideya sa mga sinasabi niya. He kept on accusing me of things he doesn't even have any proofs. Ang sakit-sakit lang na ang dali-dali lang sa kanya ngayon na husgahan ako. He doesn't really think twice on hurting me. Isang pagkakamali ko lang eh. Isang pagkakamali lang na hindi ko naman ginawa at sinadya. Isang pagkakamali na naghiwalay sa aming dalawa. At sa isang pagkakamaling yun, he didn't even give me a chance to explain myself, and tell him what truly happened. He's a fool. I hate him. Pero mas galit ako sa sarili ko, na kahit ilang beses niya akong inabot, mahal na mahal ko pa rin siya. Sarkastiko itong tumawa. Oh come on. I know you better. I know what you want. I know what you want to break is up. Gusto mong pigilang makasal ako sa kakambal mo, nanunuyan nitong Saad. Napasinghot ako. I secretly wiped the tears flowing on my cheeks. I would never do that. Alam kong desperada na ako sa tingin mo. Desperada ka naman talaga, he interjected coldly. Nakita ko ang pagtiimbagang niya, at ang pagkuyam ng mga kamao nito. He's really angry. He really loathed me to death. Let me talk please. This is all your fault. Ginulo nito ang kanyang buhok. Kasalanan mo tong lahat, hinampas nito ang bintana ng aking sasakyan. Hindi ko na napigilan ang sariling humagulo. He looks helpless. Kung hindi mo inalis ang anak natin, para lang sa walang kwenta mong pangarap, edi sana, huminga ito ng malalim. I can't believe that I will see him this helpless again. He's crying and he looks so weak. Gusto ko siyang yakapin, pero alam kong hindi na pwede. Wala na akong karapatan para gawin yun sa kanya. Edi sana tayo ang ikakasal ngayon. Tayo sana kung hindi mo lang pinagpalit ang anak natin sa pagmomodelo mo. Your dream is a complete trash. Nang dahil sa pangarap mo, ay sinakripisyo mo ang sarili nating anak. I shook my head multiple times, habang nakayakap sa sarili at humihikbi.
I didn't. I sobbed painfully. Hindi ko naman sinasadya, iyak ko. Hindi ko sinasadyang malunok ang binigay nila sa aking pampatanggal ng bata. I was so ready to give up my dreams pero hindi mo tinuloy, dahil makasarili ka. You were never contented of what you have. Tama nga sila. You are a lot different from your twin at pinagsisihan ko. Pinagsisihan kong una kitang nakilala kaysa sa kanya. If only I met her first. Edi sana hindi ako masasaktan ngayon, diba? Ina, diba? He's regretting that we met. If only he'll let me explain. If only, pero alam kong wala na rin namang saysay, diba? Wala nang saysay dahil mahal na niya ang kapatid ko. He's already over me. And I doubt kung maniniwala ba siya sa akin. Anong nangyari sa'yo? Mia was hysterical when she fetched me. Conrad left me crying inside the car. I don't know kung paano siya nakauwi, pero may sumando sa kanya, and that's just it. He left me alone crying. I don't think that I can even drive at my state, kaya tinawagan ko si Mia. Hinatid siya ng service van sa company, na kaagad namang umalis nang makarating dito. Brina, she held my face and tried to wipe my tears, pero tulo pa rin yun ang tulo. It just won't stop falling. I've been trying so hard to contain my tears, but it just won't budge. Kitang-kita ko sa mukha ni Mia ang matinding pagkahabag, habang nakatingin sa buong mukha. I know that my face etched how much hurt and broken I am right now. There's no enough words to describe what I am feeling right now. This is just too much for me to handle. I'm cried louder. Wala na itong ibang nagawa pa kundi ang yakapin ako ng mahigpit, securing me that she'll always stay by my side, just like the old times. Hush, tama na, tumahan ka na. Naiiyak na din ako eh. Nanginginig niyang sambit, habang mahigpit pa ring nakayakap sa akin. I noticed her uncomfortable movement, because of our position right now. Nasa labas pa rin siya habang nasa driver's seat pa rin ako. Imagine her struggle, pero hindi siya humiwalay sa pagkakayakap sa akin. She would really do anything, para lang ma-comfort ako. Dahan-dahan akong humiwalay sa yakap niya. Pero kasabay nun ay ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata, bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Everything feels so heavy. I can't even move my hands freely, dahil pakiramdam ko ay ginapos ito sa kung saan. Then slowly, the familiar scent of the hospital hit my nose, causing my eyes to slowly open. Kahit ang pagdilat ko ay parang sobrang nakakapagod gawin. Pakiramdam ko ay hiningal ako sa ginawa. I adjusted my eyes on the light. I squinted on the every corner of the room, and noticed how right I was. Nasa hospital nga ako. Nothing could give me this kind of ambience, but the hospital only sighed. Ilang minuto akong nanatiling nakatulala sa kisame, bago tuluyang bumukas ang pintuan ng kwarto. Mia and Tammy stepped inside with their serious face, pero sa kabila nun ay nababanaag ko ang matinding pag-aalala nila sa akin. Napatingin ako sa babaeng doktor, nang umiti kaagad sa akin nang makita akong dilat. Miss San Diego, it's good that you're awake. I have both bad and good news for you. Napakunot ang noo ko, bago tiningnan ang dalawa kong kaibigan na nakangiti na ngayon ng tipid sa akin. Tammy goes on my left side, and Mia stayed on my right side. Umupo silang dalawa sa gilid, pinagigitnaan na nila ako ngayon, at magkasabay pang humawak sa aking kamay. I don't know but I suddenly felt cold with the way they act. Kinakabahan ako ngayon sa ibabalita ng doktor. Miss San Diego, I'll tell you the good news first. Nakangiti nitong saad, at may ibinigay sa aking papel. Wala sa sarili ko yung inabot. I didn't look at it. Imbes ay nanatili lang sa doktor ang tingin ko. Congratulations! You're 4 weeks pregnant. My jaw literally dropped. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Ramdam na ramdam ko sa sarili ko ang matinding panginginig. What? Para akong nabingi sa sinabi ng doktor sa akin. The bad news is, at these weeks of pregnancy, sobrang fragile talaga ni baby. At sa tingin ko'y there's something that's bothering you these days.
Dahil medyo hamina ang kapit ni baby because of stress. And that is not a very good signal, miss. That's a complete bad news. For now, let's be very thankful that baby is a fighter, dahil pilit pa rin siyang kumakapit sa tiyan ni mommy. But I suggest na iwas ka muna sa stress, dahil baka ma-trigger, and we know what will happen next. So, you should really take good care of yourself, mommy, para hindi maapektuhan si baby. I will be giving you a list of vitamins that you should take for you and the baby. Marami pang sinabi ang doktor, pero hindi ko na narinig ang iba. I don't know. Para akong nabingi sa sinabi niya. The news is just too much to take. Baby, I have a baby. How will? Hindi pwede to. Kumain ka ng marami, Brina. Para sa anak mo, mahinahong saad ni Mia, pero nanatili lang akong nakatulala sa harap. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin lubusang matanggap ang balitang bumungad sa akin pagkagising ko. Paano na to? I don't know. I don't know what to feel. A part of me is happy. But a part of me is also doubtful and frustrated. Hindi ko alam. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi na naman magawang maging isang mabuting ina. Baka mawala na naman siya sa akin. Baka, napatingin ako kay Mia. Naninangkit ang mga mata ko, at tiningnan siya ng seryoso. I gasped loudly before brushing the foods of she prepared. Nabalibag pati ang bed table dahil sa ginawa ko. Mia gasped. And I stared at her with so much anger. Alam ko ta, may halong pampatanggal ang pagkain, di ba? Gusto mong mawala ang baby ko. You want to get rid of my baby. Kagaya ka rin nila. Kagaya ka rin ng mga tao na yun. They made me drink the water. Pinilit ako, it removed my baby. I screamed loudly. Galit na galit ako, at parang wala sa sarili na tumayo sa kama at dinuro siya. She was left speechless on the side, habang nakatitig sa akin. She refused to believe what I did to her. Hindi ko naman sinadya. Brina, she whispered painfully. I gasped. Dahan-dahan akong naupo ulit sa kama, bago sinabunutan ang sarili habang malakas na humahagulhol. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sadya. Sorry anak. Sorry Mia. Sorry. Paulit-ulit kong sambit habang umiiling, at nakahawak sa aking ulo. God, goodness, anong nangyari sa kaibigan ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Nanghihinang bulong ni Mia habang lumalapit sa gawi ko. I cried even more, remembering how dark it was for me. Everything came back, na parang kahapon lang yun nangyari.